Eto na naman ako muli nagbabalik. Halika na't pasukin natin ang mundo ng laro. Ano man dapat kong gawin? Natapos na nga pala yung school ko. 2 taon yon, tapos na yung una. Tapos nakapag-enroll na rin ako online. Pero hindi ko pa alam kung pasado ako dun sa 3 subject ko. Kaya ngayon, andito lang ako sa bahay. Araw-araw. Buhok. Halatang-halata na, mapapanot na ako. Ano ba yan? Ano ba yan? Wala akong magawa. Bakit ganun, ano? Nung bata ka, pag nakakita ka ng mga gadgets, ng mga laro, gusto mo laruin talaga agad eh, no? Kahit abutin ka ng maghapon, magdamag, hindi ka pa rin magsasawa kasi bata ka eh. So wala kang pang ibang iniisip, hindi ka tinatamad. Dati natatandaan ko, nasa Australia yung tatay ko, tapos pinadalhan niya kami ng PS1. Ang rules doon, hindi kami pwede, yung kapatid ng kapatid ko, hindi kami pwede maglaro ng more than 1 hour. Dapat 1 oras lang lagi. Tapos yun, gigil na gigil kami lagi. Gusto namin lagi maglaro. Tapos bago kami maglaro, kailangan may tapusin muna kami na isang bagay sa bahay. Tutulungan muna namin maglinis yung nanay ko, maglalaba muna. Dapat matulog ka muna, dapat matulog ka sa tanghali para makapaglaro ka paggising mo, pwede ka na maglaro. Alam mo yun? Gusto namin lagi maglaro. Tapos natatandaan ko pa dati, grabe, umiiyak pa kami nung pag di kami pinapayagan magdota sa labas. Dodota yung tropa, lahat sila magkakasama. Tapos kami lang ng kapatid ko yung may iiwan. Pag pinayagan kami, tuwang-tuwa naman kami. Pag wala kaming pera, sumihingi ako ng dati 15-20 pesos para sa isang oras. Ang matindi dito, yung may-ari ng com shop, kasi uso dati, kukuha ka ng mga tagabantay eh. Tapos, ang nangyari dito, yung tagabantay sa com shop nung pinupuntahan namin, tropa namin. Stop it. Boss, 1 oras lang, lalaro kami tropa. O sige, laro tayo 1 oras, sali din ako, sali din siya. Dodota kami. Tapos sasabihin namin, 1 oras na ba? Hindi, pinos ko yung time nyo. Open time kayo ngayon. E di laro kami agad 3 oras. Ayun, nagsarado. Nagsarado yung com shop, nalugi yata. Huwag kang ganyan, kabayan. No, kaya ako naman nasabi yon kasi tinan nyo itong nasa harapan ko. Meron ako PS5 na binili ko dati pa nung may trabaho pa ako. Nintendo Switch desktop nung may trabaho pa ako. Ha? Pero, ba't ganun? Parang, I feel empty inside. Pakiramdam ko ngayon, tinatamad ako. Gusto ko may gawin. Pag mag-isa, nakakatamad! Tapos maglalaro naman ako. Pag naglaro naman ako, after 2 minutes, ayoko na uli. Kukunin ko yung Switch. Maglalaro ako ng Pokemon. After 5 minutes, ayoko na uli. Pumunta ako sa PC, magdodota to ako. AI lang yung kalaban ko, tinatamad na ako agad. Ganun pa talaga pag 30 na? Kung mapapansin nyo dun sa yung pinapanood ng anak ko, favorite niya panoorin yung Inside Out eh. Yung sa bata, meron pa si Joy, andun yung Joy. Pero kapag pinapakita na yung inside thoughts ng mga magulang niya, wala na yung Joy, iba-iba na yung mga nandun. Parang yung tamad na lang, tapos yung malungkot, lagi yung sadness na lang, tsaka anger yung natitira, wala ng Joy. Paano ko kaya makikita yung Joy ko? Tara, samahan niyo ako. Joy? 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 Joy! Huh? Wala akong magawa. Guess what, bitch? Coronavirus! Labas nga muna tayo. Gagala-gala lang ako sa labas. Wala, magagala-gala lang. Papunta kaya sa park. Tara, samahan niyo ako. Ay, nalimutan ko yung mic ko pero okay lang. Rinig pa rin naman ako eh. Ang lakas lang ng hangin. Sana din naapektuhan yung audio. Ay, napapapanot na talaga ako eh. Oh. Tingnan nyo, oh. Tumatanda na. Tatay, ano na? Ang dami mong ipapamana sa akin. Yung pagkapanot pa. Huwag kang ganyan, kabayan. Pero okay lang. Ano ba yan, J-All? Dito kasi sa park na to, kung saan ko dinadala yung anak ko, magiging ano siya eh, parang subdivision siya. Tapos, madami nagtatrabaho kung saan-saan. Ngayon, ang dami nang natatapos na bahay. Marami ding mga Pilipino na bumibili. Tingnan nyo. Puro may mga ginagawa dito. Sigurado may mga Pilipino dito na gumagawa eh. Oy, kabayan! Dead my yarn. Huwag kang ganyan, kabayan! Pakabalik na nga sa bahay. Hinahangin yung buho ko. Nahihiya ako pag hinahangin yung buho ko eh. Parang akong nakawig tapos matatanggal.
Yun o, shoutout sa'yo tatay. Ayan o, nung 24 years old ako, yung buhok ko sobrang kapal. Pero ngayon, makapal na lang sa gilid. Sa taas na uubos na. Yung ako magtagal doon, ang ingay eh. Pero wala doon, hindi tayo success mga kabayan. Wala doon. Teka, lumabas na ba ako sa bahay namin? Babalik tayo sa bahay. Doon ko hahanapin yung kaligayahan. Baka na-misplace ko lang ito. Ay teka, dito siguro yun. Joy? Wala. Sa dami ng nangyayari sa buhay, minsan napapaisip ako, saan ko ba talaga hinahanap ang saya? Kasi bilang isang tatay, bilang isang asawa, parang ang bilis malunod sa pagod, sa trabaho, sa pressure ng araw-araw. Kaya minsan, tumatakbo ko sa mga bagay na alam kong nagbibigay sa akin ng aliw. Mga laruan na matagal ko ng pangarap, mga laro na matagal ko ng gustong laruin na ngayon ay nasa akin na. Sa totoo lang, oo, masaya sila. Kapag nakahawak ako ng controller, parang bumabalik ako sa pagkabata. Parang kahit saglit nakakalimutan ko ang bigat ng mundo. Pero habang tumatagal, napapansin ko, kahit gaano kaganda yung graphics, kahit gaano pakatindi yung laro, pag pinatay ko na yung console, bumabalik yung katahimikan. At doon ko nararamdaman yung tanong, ito na ba talaga ang hinahanap ko? Ito na ba talaga ang kasiyahan ko? Hanggang isang araw, habang kasama ko ang asawa at anak ko, sabay-sabay kami kumakain habang nagkwekwentuhan tungkol sa mga araw namin. At doon, parang may kumalabit sa puso ko. Parang may boses na nagsabi, dito ka masaya, dito ka tinawag, dito ka kumpleto. At narealize ko na lahat ng larong hinahabol ko, lahat ng gadgets na inaasam ko, masaya sila, oo, pero hindi sila yung tunay na kaligayahan. Kasi ang tunay na kaligayahan, yung hindi nawawala kahit patay ang ilaw, kahit walang internet, kahit hindi naka-on yung mga laro at ang mga gadgets. Ang tunay na kaligayahan ay yung galing sa Diyos, galing sa pagmamahal ng pamilya, galing sa presensya ng mga taong ibinigay niya sa atin. At ngayong papalapit na yung Pasko, napaisip ako ulit, hindi pala yung tungkol sa pagbibigay ng regalo. Ang Pasko pala ay paalala na dumating ang Diyos para ibigay sa atin ng totoong kaligayahan. At dahil doon, natuto akong pahalagahan kung anong meron ako, yung asawa ko, yung anak ko, at ang tahanang puno ng pagmamahalan. At sa huli, oo, mahilig pa rin naman ako sa games. Pero ngayon alam ko na ang tunay na kaligayahan ko ay ang pamilya ko. Ay, di pa pala ako nakakalinis ng bahay. Yari ako nito.